Hello guys! Welcome back ulit dito sa aking YouTube channel, Kusina Ko. And good morning dito sa Moscow, Russia with love. Ngayon guys is Thursday, January 31. January 31 na talaga tayo ngayon guys. Sahuran na at samahan niyo ako sa aking araw-araw pasok dito sa aking bangko. So tayo guys, ngayon ay time check pala, 10 o'clock na kailangan na natin umalis dahil yung ating pasok 11 o'clock, kaso lang maglalakad pa tayo, magbabas. Ang daming lakad guys. Kaya yung ating mundo dito bilang isang masahista sa iisang bangko. So tayo guys, samahan niyo ko. So guys, andito na tayo sa labas. Yan yung aking building. Ngayon, maglalakad tayo dito ng 10 minutes. Or 5 minutes lang pala. Hanggang doon sa bus station ko. Dito naman tayo sa kabilang side. Diyan. Nung isang anong Saturday, dito naman sa may gilid ng building ako dadaan sa likuran. Tayo dito sa harapan. Tawid na tayo dito guys. Uy, takot tayo. Takot. So yan guys, maglalakad tayo punta sa ating bus station. Mga 5 minutes lang naman yung lakad pala. Ayan. Pag medyo mabilis ka at may patakbo-takbo, ang bilis lang, kukunin mo lang siya ng mga 3 minutes. Nagtutunaw na siya guys, kaya ayan, medyo madulas at mabasa yung paligid. Ayan. Problema naman, napasok yung tubig sa sapatos pag hindi maganda yung sapatos, kaya nababasa. Tulad ng aking sapatos ngayon, nababasa na to siya ngayon kasi bumubuka na ba yung tahi. Kailangan na natin bumili ng bagong sapatos. So ayan. Ito ngayon yung kapaligiran namin. Mabundok pa rin yung snow. Kasi super dami talagang snow ngayong taon na ito guys. Last year hindi ganito, pero ngayon dami. Pinakamalamig ngayong na taon na ito kaya kumpara sa nakaraang taon. Ayan gabundok pa. At ang lang kagandahan lang dito guys, yung mga laging naglilinis. Binubuldoser talaga nila yung snow, kaya komportable pa rin. Ayun na yung bus ko Ay, hindi ko na kaya. Sana may susunod pa. Hirap takbuhin So yun. Ito ay malaking park guys. Napakaganda nitong park kapag summer kasi green and relaxing, maraming ibon, ganun yung part namin dito. Kaya ayan yung mga puno na yan, mga apple trees yan, magkakaroon yan siya ng dahon at bulaklak after nitong winter. Pag mag-spring na magbubulaklakan naman yung mga apples na yan. So yan guys, naghihintay tayo ng ating bus para so ayan na yung aking bus guys. So guys, nandito na tayo ngayon sa Rosinskaya at maglalakad tayo mula dito hanggang dun sa bangko ko. Kaya magdaan muna tayo dito, bibili tayo ng pagkain kasi wala tayong tinapay. Actually nakabili na ako guys.
bawal kasi mag-video dyan sa mga grocery dito. May mga grocery na bawal. Ayan. Ayan, video-video lang tayo. Yun ang ating mundo dito guys. Magi nagmamadali kasi tanghali na yung tanghali na tayong gumising ba? Saan tayo dadaan? Uy, baha. Yung sapatos ko kasi kaysa papasukan ng tubig. Kaya kailangan na natin bumili ng bagong sapatos. Mahaba. Pag nagtutunaw kasi yun itong problema eh. Baha siya. Tubig-tubig ba? So, yan. Sandali lang yung biyahe ko mula doon sa aking bahay hanggang dito. Mga 15 minutes lang din takbo ng bus. Ayan. Ito yung aking dinadaanan. Oh. Pwede kang bumili dito ng kung ano-ano. Ayan. Oh, dito lang bumibili. Mga chinelas, mga damit, pang winter, mga ano ng gamit sa cellphone. Ayan. Magpapagawa. Ayan, dyan lang kami. Dito lang bumibili. Kasi mura na, malapit pa, di ba? Ayan. Hello guys, welcome back ulit dito sa aking channel. Ngayon guys, nandito tayo ngayon sa bangko. Break time natin ngayon. So, hindi ko na na-video yung pagdating ko dito guys, yung mga ganap-ganap kaninang umaga dahil sobrang late na ako. So, kailangan kong magmadali para i-prepare yung room ko at saka yung sarili ko. So, ito tayo ngayon. Ito yung ating buhay. May break time tayo 1 hour. Every 2 o'clock. Ngayon ay meron na lang tayong 15 minutes break. So, ganun lang ang buhay natin guys dito sa Moscow. Kailangan natin magmadali. Kung gusto mong hindi magmadali, magising ka ng maaga. Pero napakahirap gumising ng maaga guys. Lalo dito, sobrang lamig ang bansang to. Ang sarap matulog. Kaya tayo laging last minute yung bangon natin. Kaya lagi tayong takbo-takbo. At yun nga, laging last minute din tayo dito sa ating trabaho. Kaya kailangan nating magmadali at i-prepare natin yung ating sarili at yung room. Kasi walang tigil yung aking client guys. Isipin nyo yun guys. Oh. Ayan. Ito yung aking schedule everyday. Ano ba? Ayan. Schedule ko everyday. Ayan. 8 yan guys. 8 tao a day. So mag-umpisa ako sa 11 o'clock at matatapos ako ng 8 o'clock. Wala yang cancel guys. Napakabihira lang ang cancel yan. Lahat yan ay nadating. Kaya wala tayong pahinga guys. Anyway, ang mahalaga kasi doon yung masaya ka sa ginagawa mo. Ako masaya ako sa ginagawa guys. Hindi lang sa pera-pera at masaya lang talaga akong minamassage ko yung client ko. Tapos yung mga comment nila na sila ay gumagaling, nare-relax sila. Lalo na yung may mga sakit-sakit sa likod, kung ano-ano pang nararamdaman nila. Ano sila sa akin na gumagaling daw sila, nawala yung sakit nila, ganyan-ganyan. So doon tayo masaya guys. Kaya hindi tungkol lang sa pera, kundi yung serbisyo din natin sa kanila na masaya. Masaya pag may narinig kang ganun. Kaya dito guys sa bangko na to, mag 9 years na ako ngayon. Sa awa ng Diyos, nandito pa rin ako. Dinaanan na tayo ng COVID, gera, pero nandito pa rin tayo. Krisis, taas ng dollar. Pero sa awa ng Diyos, ginagawa naman nila ng paraan. So ngayon, kontento na naman ako sa sahod ko ngayon. Kaya, thank you. At guys, salamat sa walang sawang panunod sa aking mga video, mga kwento-kwento ng aking buhay dito sa Moscow, Russia. So ngayon ay patapos ng ating break time. So see you mamaya. Welcome back ulit dito sa aking YouTube channel. Ngayon guys, still nakasurvive pa rin tayo guys. 8 o'clock na ng gabi. Katatapos ko lang ang last client ko. So nakaawalong klao na naman tayo ngayon guys. Pero thanks God, still strong at saka malakas pa rin tayo at productive yung ating araw. So ngayon guys, usually kung nandito muna ako nagtatambay katapos ng aking client kasi umuwi ako ng mga 10 o'clock na ng gabi, ganyan. Kasi masarap kasi magtambay dito guys.
Kasi parang feeling ko, may sariling mundo ba ako ba? Kasi alam mo man, gusto mo munang mag-moment alone. Kaya dito ako nagkukwenta ng aking mga palinding, mga nag-iisip ako kung anong next kong project, mga ganun guys. Kaya araw-araw, gabi ako umuwi. Maaga yung tapos ng trabaho ko kumpara sa iba. Pero gabi na ako umuwi dahil nagmuni-muni muna ako dito guys. Nagpapatugtog, nag-exercise, at kung ano-anong ginagawa ko, yung parang nagmo-moment muna ako mag-isa, nag-iisip kung anong next kong move, kung anong gagawin ko. Pag lalo't ngayon may problema tayo, gusto ko munang magpag-isa at mag-iisip ko anong gagawin ko. Bilang isang single mom kasi guys na walang boyfriend, sarili ko na lang talaga yung kinakausap ko guys at hihingian ko ng payo kasi ako lang din naman kaya manghingi ako ng payo sa iba guys, ako pa rin yung nasusunod. Kaya sinusulo ko na lang yung buhay ko, sinusulo ko na lang lahat ng problema ko. Kaya ito ngayon, so yun guys, palis na tayo. Ito ngayon sa entrance. Bigay ko yung susi. Hello. Thank you. Bye. So, ayan guys. Yan yung ating buhay-buhay dito sa Moscow. Lalakad na tayo ngayon. Ganito kasi yung buhay namin dito, mahaba yung lakarin. Pa yung snow. Diba? Pero okay na rin siya. Nasanay na rin kami guys na napakadami, mahaba yung winter dito. Ang mahalaga, mababait naman yung mga lokal. Mababait sila. Tatawid tayo dito guys. Kasi ganun naman. Ala, inubo ako. Kung alam ko lamang iyong iwan, di na sana ako mahampusan. Ngunit ang puso ko'y siya. Itong building na to guys sa likuran ko, kasing edad ko yan. Kaya nung nag-start ako dito sa bangko, isang maliit lang to na building na 5 floor, dinudurog pa lang siya. Pero ngayon guys, napakalaki na niya. Ayan super laki, haba ang building na ito. Residential din to siya eh. Kaya ganun na talaga ako katagal dito guys sa Moscow, Russia with love. So dito masipag lang tayo. Pera na ulit tayo ngayon. Sahod natin ngayon, kaya masaya tayo guys. So nakabagpak tayo lagi guys kasi mas komportable kapag nakabagpak ka kasi yung kamay mo mailagay mo sa bulsa. Kasi dito pag sobrang lamig ay tinggil na lang talaga, hindi ma-cruising guys. Kailangan lagi kang nakabagpak kasi mailagay mo yung kamay mo sa bulsa mo. Ayan, diba? Yan yung Orthodox Church. Nakaka-cute siya. Puting-puti. Maliit lang. Dito kasi
ang mga lokal ay mostly sa kanila ay Orthodox. Kaya may Muslim, kaunti lang, Christian. Bali, tatlong ano lang dito, religion ang pwede. Christian, Catholic, at Orthodox, Muslim. Yun lang yung allowed dito guys na mag anong ganyan tawag doon, mag-gathering. Kaya yung ibang religion ay pinagbabawal sila. So diba, ang ganda ng aking background. Ganyan ang itsura ng Moscow guys. Ganyan ang itsura ng Russia. Maganda. Relax din. Sa akin, relaxing naman itong lugar na ito. Kasi lang yung iba, siyempre, negative. Kaya nakapokus sila sa negative. Pero pag positive ka guys, ito na yung pinakamagandang bansa para sa akin ay. Kasi kumikita ka, malaya kang mag part-time. Ang mga lokal kulang sila, hindi sila sobrang higpit, di ba? Kumpara sa Arab country, napakahigpit nila doon. At talagang kunyang na kunyang ka. Dito guys, hindi. Ang mga amo, mostly ito mga amo, kasi graduhan mo sa labas. Hindi sila sensitive. Minsan, kainuman mo pa. Pag wala ka nang ginagawa, ay ayakagin ka nila mag-inom ng beer. Ganun. Ganun dito ka cool ang mga lokal. Kaya konti lang gusto ngayon kasi nagtutunaw na. At ako kasi yung tao guys, kung anong mayroon, hindi ko siya ninegative. Sabi ko nga, I always love snow. Yung iba, hitong yung lamig, snow. Ako hindi. Mapa-summer, mapa-ano pa yan, mainit. Ang sa akin kasi, nakatingin ako sa positive. Ganun ako. Kaya hindi ako masawain sa isang bagay, lalo't ako'y kumikita. At, nakakatulong sa akin. Ang Russia, sobrang nakatulong sa akin. At, sa aking mga pangarap. Dahil dito ko talaga na feel na ang pantay-pantay ba, na feel mo talaga kahit na katulong ka lang dito, ma-feel mo na hindi sila sa akin, hindi ko lang alam sa iba, pero sa akin hindi ko na feel na may discrimination sa trabaho, lalo na sa professional ka, mga professional na amo, wala kang, hindi mo ma-feel kasi sila, ang mga lokal, napaka-cool. Hindi sila hindi ka tinuturing katulong talaga. Ganun. Kaya dito, wala pa akong narinig dito na may inaapi. Meron lang hindi nasulduhan, pero yun hindi sila lokal. Mostly sa kanila ay foreigner din dito, hindi taga rito. Kaya, ayan. Pero sobrang dulas ngayon guys. Alam mo, pag ganito mas lalong napaka yung ba yan, na delikado kasi yung mga itim na yan, ang itim na yung madulas, yun yung itim na ice ba, madulas siya, kaya mabuti pa dito ka sa snow talaga puti, kaya hindi ka madudulas. Pero pag ganyang parang tingin mo malinis, naku, sa makintab yan pa talagang madulas. So ayan guys, dadaan muna tayo sa Pere Cristo kasi bibili tayo ng mga ating gagawing juice, dahil gumagawa ako ng juice every 3 days ang ko, iniimpa ko siya para hindi ako gawa ng gawa. So ngayon naubos na kaninang umaga yung juice natin, kaya bibili tayo ulit ng gagawin nating juice kasi kailangan natin maging healthy ba, dahil sa dami pang lalakbayan nating buhay. Kailangan pa nating, alam mo guys, health is wealth. Kaya kailangan nating, kahit sobrang busy natin, marami tayong pinagastusan, paglalaanan din natin yung ating health. Una, yung pagkain. Di bale, hindi maganda yung damit mo,
Kasi hindi yan yung malaga yung anong kinakain mo, kasi ang dami nagkakasakit dito guys, at ang dami na rin namamatay kasi yung iba nagkakaroon ng bukol, cancer, ganyan, sari-sari. Kaya siguro marami din kasi sa amin dito sobrang tipid, pati pagkain tinitipid, mga kung ano-ano na lang yung kinakain, yung mga process ba, pang madalian. Pero ako guys, mula nung ako yung dami naramdaman, nagbago yung lifestyle. Talagang nagluluto na ako at pinaglalaanan ko talaga ng pera ang aking pagkain. Hindi ako nakain ng hindi luto ko. Bihira akong kumakain sa labas. Maliban lang kung tinawid ko yung kaya pula na siya. Yeah. Maliban lang kung wala akong time talaga, yung sunod-sunod yung part-time ko at hindi ako nakapagluto or hindi ako nakapag-grocery, yun, bumibili talaga ako ng processed food na tulad ng KFC, McDonald's, mga burger, ganun na lang tayo guys. Dadaan tayo sa so yan na guys, nandito na tayo sa bus stop, naghihintay tayo ng ating bus. Nakapamili na rin ako guys. Ayan yung aking pinamili, mga gagawin kong juice. Ayan na yata yung bus ko. Ating yung bus ko. Hello guys, welcome back ulit dito sa aking YouTube channel. Kararating lang natin ng ating bahay. So, ito na, nag-prepare na tayo ng ating gagawing juice, beetroot, carrots, at apple ang ating gagawin ngayon. Gagawin natin ang ating gagawin ganang pang 3 araw para hindi tayo gawa ng gawa kasi sobrang busy natin guys, pero gusto mo maging healthy. So, ito yung technique. Gagawa na tayo ng madamihan at i-keep natin sa isang babasagin na bote, at doon daw sa aking research na pwede daw doon i-keep ng 3 araw o 4 na araw kapag doon mo ilalagay sa bote, hindi doon sa plastic. So maraming salamat guys sa mga nanonood at sa aking mga video, at sa mga bagong napaligaw sa aking YouTube channel, paki-subscribe naman. At ito ang ating kwento-kwento dito ng buhay bilang isang OFW at isang masahista dito sa Moscow, Russia with love. At maraming salamat guys sa walang sawang nanonood, kahit walang nanonood pala. See you guys sa susunod kong video, at panoorin nyo ako sa aking paminsan-minsan live para makatumaas yung aking subscriber. Kaya nagla-live ako habang ako'y natutulog, at subaybayan yung aking mga kwento-kwento ng buhay bilang isang OFW at nangangarap na yumaman. Sundan nyo ko guys at subaybayan yung aking journey patungo sa pagyaman. Bilang isang OFW at ako yung isang taong naniniwala na yayaman tayo. Basta i-apply lang natin at manood tayo ng mga motivation video at mga successful na video, at mag-surround tayo sa mga taong positive na tao at yung business minded. Doon tayo guys, kaya sundan nyo ako kung ito ba'y katotohanan o hindi. Sabi nga nila, hindi natin kasalanang isilang ng mahirap, pero kasalanan na daw natin na mamamatay tayong mahirap. So sundan nyo ako guys. Ngayon ako ay 40, magpo-41 ngayong buwan na ito. So hanggang 50 years old, tingnan natin kung anong mararating natin sa buhay. Kung ano man ang mangyari guys, kung mahirap pa rin hanggang 50 tayo, hindi natin kasalanan na yun. Sadyang yun na yung kapalaran natin. Kasi ang mahalaga doon, ginawa natin ang best tayo guys hanggang 50 years old. Pero kung mahirap pa rin ako hanggang 50 years old, wala na akong magagawa. Yun na talaga yung kapalaran ko. So see you guys sa next kong video. Sabaybayan yung aking bawat upload at bawat kwento ng aking buhay bilang isang OFW na nangangarap na yumaman, na mangangarap na mamamatay na mayaman. See you guys!